Sa gate ng lungsod ay dumating naman ang mga House Lord upang malaman kung ano na ang nangyayari. Nagtataka rin si Grandma Chu kung nagsimula na ba ang pag-atake ng ibang mga pamilya. Nasabi rin niya na sana ay hindi pa huli ang kanilang pagdating. Nagsaad naman ang Pavilion Lord na sa tingin niya ay hindi pa umatake ang ibang pamilya dahil sobrang tahimik at payapa pa rin ang lungsod na ito. Ngunit alam rin niya na hindi sila maaaring pumasok sa loob ng lungsod na ito dahil sa utos ng emperador kaya mukhang kailangan muna nilang suriin ang buong paligid. Hindi naman ito pinansin ni Grandma Chu at kanyang sinabi na kailangan na nilang pasukin ang lungsod na ito upang malaman nila kung ano na ang sitwasyon. Nagtinginan naman ang dalawang House Lord dahil hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Ngunit bago pa man makapagdesisyon ang dalawang House Lord ay biglang dumating naman ang kanilang mga kalaban. Ang mga ito ay walang iba kundi ang tatlong House Lord at ang kanilang mga elder. Agad naman na tinanong ni Grandma Chu ang Valley Lord kung ano ang ginagawa nila dito. Tumawa naman ang Valley Lord at nagsaad siya na kahit hindi na niya sabihin pa ito ay alam na niyang alam na ni Grandma Chu ang sagot sa tanong niya. Ngunit tumawa rin na parang demonyo ang House Lord at kanyang sinabi na nahuli na ng pagdating ang mga ito. Nabahala naman si Grandma Chu nang marinig niya ito kaya napatanong na lang siya kung inatake na ba nila ang Lu Clan. Tumawa ulit ang Valley Lord at kanyang kinumpirma na tama nga ang sinabi ni Grandma Chu. Alam rin niya na nandito ang mga House Lord upang tulungan ang Lu Clan ngunit ang hindi nila alam ay ginamit na nila ang kanilang messaging jade clips upang utusan ang kanilang mga tauhan na atakihin na ang clan na ito. Kaya sa ngayon ay patay na ang Lu Clan na ito 2 linggo na ang nakaraan. Tumawa ang lahat ng mga House Lord at kanilang nasabi na sa ngayon ay maaari na lang nilang kunin ang mga bangkay ng Lu Clan. Nabahala naman dito si Grandma Chu dahil hindi niya ito inaasahan. Kahit na ang dalawang House Lord ay napaisip rin na malaking problema ang bagay na ito para sa kanila. Kaya sa ngayon ay nasa kamay na lang ng Imperial Family ang mangyayari sa hinaharap. Alam nila na kapag hindi nag-react ang Imperial Family sa ginawa ng mga ito ay tiyak na matutuloy na ang nais gawin ng Regent State na pag-agaw sa Imperyo. Ngunit alam rin nila na mukhang sila ang magiging unang target ng mga ito. Ngunit bigla namang natigil ang mga House Lord sa kanilang ginawa nang marinig nila ang boses ng ating bida. Humingi rin ng paumanhin ang ating bida dahil 1 buwan nang mapayapa ang Lu Clan. Dagdag pa ng ating bida na kahit ang kanilang mga alaga ay hindi man lang napatay kaya alam niyang walang kwenta lang ang sinasabi ng Valley Lord. Bigla namang napaisip si Elder Jiu na mukhang maayos lamang ang Lu Clan dahil nandito si Zhou Fan. Nagalit naman ang Valley Lord at kanyang tinanong kung bakit hindi papatay ang ating bida. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang sinabi na hindi siya kayang patayin ng mga elder nila na patay na. Itinaas rin niya ang kanyang daliri at kanyang sinabi na ang lahat ng mga elder na umatake sa kanya ay patay na. Nagulat naman dito ang Valley Lord at siya ay napatanong kung paano ito nangyari. Tumawa naman ang ating bida at kanyang sinabi na kahit mataas ang antas ng mga elder na ito ay namatay pa rin ito sa kanyang mga kamay dahil mga walang utak ang mga ito. Nagsaad rin ng ating bida na ang unang walang kwentang elder ay ang elder ng Mary Woods. Ipinaliwanag niya na ang dalawang ito ay sobrang tanga dahil kahit na inatake na niya ang mga ito ay hindi man lang nila naramdaman ang kanyang presensya. Kaya nasabi lang niya na karapat-dapat lang na ipikit nito ang kanilang mga mata ng panghabang buhay. Tumawa rin ang ating bida at kanyang nasabi na hindi na rin naman siya nagulat dito dahil alam niyang mga mangmang ang mga taga Mary Woods. Tumawa naman sila ni Grandma Chu dito. Kaya nahiya na lang ang House Lord ng Mary Woods dahil dito. Kahit na ang Valley Lord ay napatanong rin kung sino kaya ang pinadala ng mangmang na House Lord na ito. Bigla namang nagtanong ang ika-5 elder kung ano ang nangyari sa kanilang ika-3 at ika-4 na elder. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang sinabi na kahit ang elder nila ay hindi rin nakatakas sa kanya kaya alam niyang patay na ang mga ito. Tumawa rin ang ating bida dahil alam niyang matindi ang relasyon ng magkapatid na ito kaya ipinadala na niya ang dalawang ito ng sabay sa imperyo. Tumawa rin ang ating bida dahil walang kahirap-hirap lamang niyang ginawa ang mga ito. Mas lalo namang nagalit ang ika-5 elder dahil dito. Kaya binyantaan niya ang ating bida na papatayin niya ito. Ngunit hindi naman dito natakot ang ating bida at kanyang sinabi na hindi ito problema sa kanya kaya hinamon niyang gawin ito. Nagulat naman dito ang ibang mga House Lord dahil hindi nila inaasahan na kayang patayin ni Zhou Fan ang mga elders ng Yuming Valley at ng Regent State. Hindi rin nila inaasahan na kayang gawin ito ni Zhou Fan dahil ang ika-3 at ang ika-4 na elder ng Yuming Valley ay mas malakas pa sa ika-5 elder. Alam rin nila na kahit ang dalawang elder ng Regent State at ng Mary Woods ay hindi rin mahina, kaya talagang kakaiba ang ginawa ng batang ito sa kanila.
Ang malala pa ay 6 na experts ang umatake sa batang ito ngunit hindi man lang ito napinsala sa laban. Kahit na si Grandma Chu ay napaisip na lang na hindi niya inaasahan na magiging ganito kabilis ang pagbabago sa kanilang imperyo. Alam rin niya na simula ngayon ay mag-iiba na ang balanse sa 7 pamilya. Ang pagbabago na ito ay hindi na nila maiiwasan at alam niyang magmumula ito sa batang ito na siyang pinagmula ng matinding pagbabago na ito. Bigla namang sumigaw ang Valley Lord na ipinapangako niya na papatayin niya ang ating bida sa lugar na ito. Kahit ang dalawang House Lord ay napaisip rin na kailangan nilang patayin ang batang ito. Ngunit sa kabilang banda naman ay naisip ng dalawang House Lord na kailangan nilang protektahan ang batang ito. Kahit na si Grandma Chu ay napaisip rin na para sa kaligtasan ng kanilang clan ay hindi niya maaaring hayaan na lang na mapatay ng mga House Lord si Joe Fan. Ngunit ang hindi alam ng mga ito ay nasa plano na ito ng ating bida. Kaya agad na rin siyang tumalon papasok sa loob ng lungsod. Hinamon rin ng ating bida ang 3 House Lord na ito na subukan nila siyang atakehin. Nagyabang rin siya na kahit saang lugar pa sila magkita ay hindi nila siya mahuhuli. Dagdag pa niya na ang lugar na ito ay ang teritoryo niya kaya alam niyang walang magagawa ang mga ito sa kanya. Mas lalong nainis naman ang Valley Lord sa pang-iinis ng ating bida sa kanya. Kaya agad na rin siyang umatake upang patayin ang ating bida. Ngunit hindi naman dito natakot ang ating bida dahil ang lahat ay nakaayon sa plano niya. Sumali naman ang 2 pang house sa pag-atake, kaya agad nang inutusan ni Grandma Chu ang mga kasamahan niya na dapat nilang pigilan ang mga ito. Ngunit napansin naman ng Peking House Lord ang nais gawin ng mga ito kaya agad niyang inatake ang mga ito ng kanyang lason. Nabahala naman ang 3 House Lord dito dahil alam nilang hindi nila maaaring harangin ang atake na ito. Kaya agad na lang nang umatras ang 3 House Lord upang maiwasan nila ang lason na ito. Tumawa naman ng malakas ang Peking Lord at kanyang sinabi na may takot pa pala ang 3 ito. Nabahala naman si Grandma Chu dahil mukhang nais talagang patayin ng mga House Lord si Joe Fan. Alam rin niya na kahit talentado ang batang ito ay hindi pa rin niya makakaya ang pinagsamang atake ng 3 ito. Ngunit bago pa man tumama ang atake ng mga ito ay isang malaking sandata naman ang biglang bumagsak sa harapan ng mga ito. Napaatras naman ang 3 House Lord dahil hindi nila inaasahan ito. Ngunit nang tingnan nila ang sandata na bumagsak sa harapan nila ay lumabas naman ang mga pawis sa kanilang mukha dahil ang sandata na ito ay isang 6th grade spiritual weapon, ang Dragon Slaying Blade. Tumawa naman si Marshal Dugo dahil naiwasan ng 3 ang atake na ito. Bigla namang nagtaka ang mga House Lord nang makita nila ang ikalawang pillar ng kanilang imperyo dito na si Marshal Dugo. Kaya napatanong na lang ang mga ito kung ano ang ginagawa niya dito. Kaya nasabi na lang ng Valley Lord na masamang bagay ito para sa kanila. Kahit na sila Grandma Chu ay nagtaka rin kung ano ang ginagawa ng ikalawang pillar nila sa lungsod na ito. Nagsalita naman ang Valley Lord at kanyang sinabi na isang personal na away niya ito at ng batang si Joe Fan kaya hiniling niya kay Marshal Dugo na huwag siyang sumali sa away na ito. Tumawa naman ng malakas si Marshal Dugo at kanyang sinabi na isang malaking biro ang sinabi ng Valley Lord. Ipinaliwanag rin niya sa kanila na ang emperador mismo ang nagpadala sa kanya sa lungsod na ito upang bantayan ito. Kaya bakit naman siya papayag na lang sa sinabi ng Valley Lord? Sinabihan rin niya ang Valley Lord na talagang pumasok na sa utak nila ang awtoridad ng 7 pamilya kaya sa tingin niya ay kaya nilang baliin na lang ang lahat. Nagulat naman ang 3 House Lord nang marinig nila na ang emperador mismo ang nag-utos nito. Nainis rin sila dahil kasalanan nito ng Regent State kaya sila na ang sasalo sa galit ng Imperial Family. Kahit na si Grandma Chu ay hindi rin makapaniwala na gumawa na ng hakbang ang Imperial Family laban sa 7 pamilya. Kaya alam niyang sa ngayon ay tiyak na aatras muna ang Regent State sa nais nitong gawin. Nagbigay galang naman ang Valley Lord dahil alam niyang nandito ang Marshal upang bantayan ang lungsod na ito. Kaya sila ay hindi napapasok sa lungsod na ito. Ngunit sinabi rin niya na malaki ang atraso sa kanila ng Joe Fan na ito dahil pinatay niya ang 3 elder ng kanilang pamilya, kahit na ang kanilang ika-5 elder ay nawala rin ang kamay nito dahil kay Joe Fan. Nagulat naman dito si Marshal Dugo dahil hindi niya alam na ganito pala kalakas ang batang ito. Nagsaad naman ang Valley Lord at kanyang sinabi na kapag ibinigay ni Marshal Dugo ang batang ito sa kanila ay tatanawin nila ito ng isang malaking utang na loob sa kanya. Bigla namang tinanong ni Marshal Dugo ang ating bida kung totoo ba ang sinabi ng Valley Lord sa kanya. Naging tahimik naman ang ating bida at kanyang naisip na oras na upang gamitin ang kanyang magaling na pag-arte. Kaya agad niyang tinanong ang Valley Lord kung alam niya ba kung gaano sila ka-close ang relasyon niya kay Marshal Dugo.
Sinabi rin niya na talagang nagkaroon pa ng lakas ng loob ang Valley Lord na hilingin kay Marshal Dugo na ibigay siya nito sa kanya kaya talagang nakakatawa na lang ito. Bigla namang nagulat si Marshal Dugo dito dahil wala naman siyang kaugnayan sa batang ito. Ngunit bigla namang hinawakan ni Joe Fan ang kanyang young master at kanyang sinabi na ang batang ito ay ang ikalimang godson ni Marshal Dugo, ito rin ang young master ng kanilang Lu clan. Nagulat naman ang mga House Lord nang marinig nila ito. Wala na rin lang nagawa si Marshal Dugo kung hindi kumpirmahin ito sa kanila na ikalimang godson nga niya ang batang ito. Ngunit kasabay nito ay binalaan rin niya ang ating bida na sobra na ang paggamit niya sa kanyang pangalan. Ngunit hindi naman ito pinansin ng ating bida at kanyang sinabi na bilang ang steward ng Lu clan at ang tagapagbantay ni Yunhai. Ang paghiling na ibigay siya nito sa kanila kay Marshal Dugo ay kapareho lamang sa paghiling sa kanilang young master na ibigay rin niya ang buhay niya sa kanila. Tinanong rin niya ang mga ito kung sa tingin nila ba ay papayag na lang ang kanilang marshal dito o kahit na ang 1,000,000 Dugo army. Bigla namang natahimik ang apat na general dahil parang ginagamit na ni Joe Fan ang kanilang militar para lamang takutin ang mga House Lord na ito. Ngunit hindi pa dito natapos ang pag-arte ng ating bida dahil muli niyang sinabi na namatay na ang 100,000 tauhan ng kanilang clan dahil sa pag-atake nila ngunit ngayon ay sila pa ang may lakas ng loob na kunin ang ulo niya. Hindi naman makapaniwala ang Valley Lord sa mga pinagsasabi ng ating bida dahil alam niyang mga kasinungalingan lamang ang lahat ng ito. Alam rin niya na isang third-rate na clan lamang ang Lu clan kaya saan kaya nakuha ng kumag na ito ang 100,000 pinagsasabi niya. Nasabi rin nila na kahit ang kanilang 7 pamilya ay hindi ganoon karami ang kanilang mga tauhan. Kaya hindi na lang sila makapaniwala sa mga sinasabi ng batang ito. Ngunit hindi pa rin dito natapos ang mga sinasabi ng ating bida dahil nagsaad siya na hindi lamang ito ang matinding kasalanan na ginawa nila. Dahil kahit na ang utos ng emperador na walang sinuman sa 7 pamilya ang maaaring pumasok sa loob ng lungsod na ito ay hindi rin sinunod ng mga ito. Kaya nasabi na lang ng ating bida na ibig sabihin lamang nito ay hindi nila nirerespeto ang imperial family at ang emperador. Kaya agad nang tinanong ni Joe Fan si Marshal Dugo na siyang loyal sa emperador kung hahayaan lamang niya ba ito. Nagsaad rin ng ating bida na ang kasalanan na ito ay nararapat sa kamatayan na parusa kaya para sa kapayapaan ng emperador ay kailangan nilang wasakin ang 3 pamilya na ito. Agad rin na sumali si Yunhai at kanyang sinabi na handa siyang maging sandata ng kanyang godfather. Hiniling rin niya na ipahiram nito sa kanya ang autoridad at siya mismo ang wawasak sa pamilya ng Yuming Valley gamit ang kanilang militar. Dagdag pa niya na kailangan nila itong gawin upang maprotektahan ang reputasyon ng kanilang emperador. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Marshal Dugo dahil talagang pinaglalaroan siya ng dalawang ito. Naisip rin niya na kapag ginawa niya ang nais ng mga ito ay tiyak na magsisimula ito ng isang civil war. Kahit na ang mga House Lord ay hindi rin makapaniwala sa mga nangyayari dahil si Joe Fan lamang ang nais nilang patayin ngunit nadamay pa ang militar ni Marshal Dugo sa away na ito. Agad naman na sinabihan ng Valley Lord si Marshal Dugo na huwag siyang makinig sa dalawang kumag na ito. Dagdag pa niya na kailangan niyang alalahanin ang maaaring maging resulta kapag ginawa niya ang nais ng mga ito. Nasabi rin ng Valley Lord na alam niyang kahit si Marshal Dugo ay ayaw rin niyang magsimula ng isang civil war para lamang mamatay ang mga inosenteng mamamayan. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Marshal Dugo dahil alam niya ang nais ipahiwatig ng mga House Lord. Ngunit hindi naman ito pinalampas ng ating bida at muli niyang ininis ang House Lord at kanyang sinabi na mayabang ang mga ito. Tinanong rin niya ang mga ito kung sa tingin ba nila ay mas mataas pa sila kay Marshal Dugo kaya inuutusan niya ang Marshal sa kung ano ang gagawin nito o hindi. Mas lalong nainis naman ang Valley Lord dahil talagang bastos ang bibig ng batang ito. Nasabi rin niya na kung malapit lang sa kanya ang batang ito ay kanina niya pa sinakal ito. Kahit na si Marshal Dugo ay naiinis na rin sa ating bida dahil talagang dinawit pa niya ang kanilang militar para lamang inisin ang 7 pamilya. Kaya nasabi na lang niya na mukhang wala talagang takot ang batang ito sa kung ano ang maaaring mangyari dahil sa pinagsasabi niya. Muli namang natahimik ang mga House Lord ngunit dahil hindi pabor sa kanila ang sitwasyon ay hiniling na lang niya kay Marshal Dugo na itigil na lang nila dito ang away na ito. Sinabi rin niya na ititigil na nila ngayon ang pagpatay sa batang ito bilang respeto na rin nila kay Marshal Dugo. At maaari rin niyang tanggapin ito bilang pakitang awa na lang nila sa batang ito. Nagulat naman dito ang ikalimang elder dahil alam niyang hindi pa nila naipaghiganti ang kanilang mga kapwa elder. Ngunit bigla naman siyang pinatahimik ng Valley Lord at tinanong siya nito kung hindi niya ba nakikita na nandito si Marshal Dugo. Wala naman ang nagawa pa ang ikalimang elder dahil alam niyang wala rin silang magagawa dito.
Kaya kahit na ayaw niya ay tinanggap na lang niya ito. Muli namang tinanong ng Valley Lord si Marshal Dugo kung ano na ang magiging desisyon niya sa mungkahi niya. Agad naman na sumang-ayon dito si Marshal Dugo dahil kahit siya ay ayaw niyang masali sa laban ng mga ito. Ngunit bigla namang nadismaya ang ating bida dahil ito lamang ang naging resulta ng pag-arte niya kaya nasabi na lang niya na dadagdagan niya pa ito. Kaya muli niyang sinabihan ng Valley Lord na talagang akala niya ay makakaalis na sila dito ng mapayapa matapos niyang bastyusan ang emperador. Kaya sinabi ng ating bida na kailangan niyang pagbayaran ang mga ginawa niya sa kanilang clan. Ngunit bigla namang sumigaw si Marshal Dugo at kanyang pinatahimik ang ating bida. Agad naman na sumunod dito ang ating bida dahil alam niyang ito na ang hangganan ng pang-iinis niya sa mga ito. Kahit na sila Dugo, Lin at Feng ay napamangha na lang sa makapal na mukha ng Zhou Fan na ito. Nasabi rin nila na talagang magaling ang batang ito kaya sayang lamang na isang steward lamang ito sa isang maliit na pamilya. Nagsaad naman si Marshal Dugo na sa ngayon ay ititigil na nila ang away na ito. Ngunit sinabihan niya ang mga House Lord na may kailangan lamang silang tandaan bago sila umuwi. Ang imperyo na ito ay nasa ilalim pa rin ng pangangalaga ng emperador. Binalaan niya ang mga ito na tigilan nila ang paggawa ng gulo. Agad naman na tumalikod ang Valley Lord at kanyang sinabi na tatandaan niya ang pangaral na ito ni Marshal Dugo. Ngunit bago pa man sila makaalis ay bigla namang tinanong ng Valley Lord kung nakita ba ng puwersa ni Marshal Dugo ang kanyang mga tauhan dito. Nagtaka naman ang Marshal dahil hindi niya alam ito. Samantala ay napansin naman ng ating bida na pagkakataon na naman ito upang inisin ang House Lord. Kaya agad niyang sinabihan ng Valley Lord na nandito ang 4 na general ni Marshal Dugo kaya hindi kailangan aksayahin ng panahon ni Marshal Dugo ang mga mahinang elders na ito. Inutusan rin niya ang Valley Lord na bumalik na ito sa kanilang sect at kailangan niyang tulungan ang mga pamilya ng elder na ito at kailangan rin nila iwasan na ang ganitong saloobin. Dahil ang lungsod na ito ay hindi isang lugar kung saan maaari lang lumabas at pumasok ang sinuman. Nagalit naman dito ang Valley Lord dahil mukhang hinayaan lang ni Marshal Dugo na patayin ng kanyang mga general ang kanyang mga elder. Nasabi rin niya na sa ginawa ni Marshal Dugo ay talagang kinalaban niya ang kanilang sect. Kaya bago pa man umalis ay binalaan niya ang Marshal dahil sa susunod nilang pagkikita ay sisingilin niya ang utang na ito. Nagtaka naman si Marshal Dugo kung ano kaya ang dahilan kung bakit nagalit sa kanya ang mga ito. Ngunit bigla namang tumawa ang ating bida at kanyang sinabi na tingnan ni Marshal Dugo ang pagkatao ng mga ito. Dahil sila na nga ang pinakitaan ng awa ay sila pa ang galit. Sumang-ayon naman dito si Dugo Hao at kanyang nasabi na tama nga ang sinabi ni Zhou Fan na hindi dapat nila pinaalis ang mga ito dahil sila pa ang may ganang magalit sa kanyang godfather. Agad naman na sumang-ayon si Yun Hai at kanyang sinabi na tama ang sinabi niya. Nagmungkahi rin siya na bakit hindi sila magdala ng puwersa at turuan ng leksyon ang mga ito. Ngunit bigla naman silang pinatigil ni Marshal Dugo at kanyang sinabihan ang mga ito na tigilan na nila ang pagbibiro. Pinaalahanan rin niya si Yun Hai na hindi niya dapat ginagamit ang pangalan niya para lang atakihin ang mahina. Tinanong rin niya si Yun Hai kung sa tingin niya ba ay madali lamang kontrolin ang kanilang militar. Nagsaad naman si Zhou Fan na hindi tama ang sinabi ng Marshal dahil ang 7 pamilya ay malakas, sa katunayan nga sila ang mahina dito. Agad naman na pinagalitan ni Marshal Dugo ang ating bida dahil sa paggamit niya ng kanyang pangalan upang gumawa ng gulo sa pagitan nila at ng 7 pamilya. Tumawa naman ang mga Tower Master nang marinig nila ang matinding inis ni Marshal Dugo kay Zhou Fan. Ngunit hindi na ito pinakinggan pa ng ating bida dahil alam niyang nakuha na niya ang resulta na nais niya. Napansin rin ni Marshal Dugo ang pagdating ng ibang mga House Lord. Kaya nasabi na lang niya na sa tingin niya ay nandito ang mga ito upang tulungan ang Lu Clan at hindi para gumawa ng gulo. Ngunit pinaalahanan niya ang mga ito na hindi pa rin sila maaaring pumasok sa loob ng lungsod. Agad naman na nagsaad si Grandma Chu na tatandaan nila ito. Nang marinig ito ay agad na ring inutusan ni Marshal Dugo ang kanyang mga godson na kailangan na nilang bumalik sa kanilang kampo. Nagsaad naman ang ating bida na may kailangan pa siyang sabihin sa kanyang young master kaya hiniling niya na sa kanya na kung maaari bang huwag muna bumalik si Yun Hai sa kanila. Agad naman na pumayag dito ang Marshal dahil malaki rin ang naging parte ng batang ito sa pang-iinis na ginawa nila sa 7 pamilya kaya ayaw niya munang makita ito. Pagkatapos nito ay agad nang umalis ang mga ito. Nalungkot naman si Yun Hai nang marinig niya ito at napatanong siya kay Zhou Fan kung galit ba sa kanya ang kanyang godfather. Ngunit bigla naman siyang tinawag ng kanyang brother Hao. Sinabi rin niya na hindi niya kailangan alalahanin ang sinabi ng kanilang Marshal Dugo, dagdag pa niya na mabait ang kanilang godfather kaya mawawala rin ang nararamdaman nito kapag naging kalmado na ito.
Natuwa naman si Yunhai nang marinig niya ito sa kanyang brother Hao. Samantala, natuwa naman ang ating bida nang makita niya ulit ang kanyang mga kakampi. Nagsaad din ang ating bida na hindi na nila kailangan pang mangamba dahil maayos lang ang kanilang clan. Tumawa naman si Elder Jiu nang marinig niya ito at kanyang nasabi na hanggat nandito ang ating bida ay alam niyang magiging ligtas lang ang Lu clan. Agad rin na pinakilala ni Elder Jiu ang dalawang Pavilion Lord at ang Marquis Abode Lord sa kanila. Pagkatapos nito ay pinakilala rin ni Elder Jiu sina Grand Machu sa ating bida. Nakangiting sinabi naman ni Grand Machu na mukhang maganda nga kumilatis ang kanyang disciple na si Chuchu dahil isang magaling na steward ang nakabigay sa puso niya. Nasabi rin niya na talagang karapat-dapat ang ating bida na maging son-in-law ng kanilang sect. Napatawa naman ang dalawang house lord nang marinig nila ito at kanilang binati si Grand Machu dahil sa pagkakaroon ng malakas na son-in-law. Lumabas naman ang pawis sa mukha ng ating bida dahil hindi niya inaasahan ito.